Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po'y unang Biyernes ng buwan. Nais nating parangalan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ipanalangin nating tulad niya, tayo rin ay magkaroon ng maawain at mapagpatawad na puso para sa ating kapwa. Kaysa nito'y ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa puso ni Jesus para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Herbon, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakiusap sa mga Heteo. Wika niya, ako'y nakipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa. At inilibing nga ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham, at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac.
Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon nang mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac. Tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Pagsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit, huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer Lahai Roy. Nang magtatakip silim, siya ay namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebeka si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebeka at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya't tinanggap ni Isaac si Rebeka bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoon, Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo ay iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pag-unlad nila, iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila ay magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Ang pagbasa ngayong umagang ito, ngayong araw na ito na nais nating parangalan ang puso ni Jesus sa unang biyernes ng buwan, binibigay sa atin ang kwento ni Mateo, ang pagtawag kay Mateo. Si Mateo po ay maniningil ng buwis. Nung panahon ni Jesus, kapag ikay maniningil ng buwis, ibig sabihin ikaw ay makasalanan. Galit sa iyo ang mga tao. Bakit? Dahil ikaw ay naglilingkod sa mga mananakop ng iyong kababayan. Kung ikaw ang maniningil, sinisingilan mo ang iyong mga kababayan para bumayad sa mga dayuhan. Kaya sila'y galit sa mga maniningil ng buwis. At pangalawa, kapag ikay maniningil ng buwis, pwede kang magpatong sa iyong sinisingil. Kaya makasalanan at galit ang mga tao sa maniningil na ito ng buwis na si Mateo. Sa kabila noon, alam natin ang kwento ni Mateo. Siya ay isa sa 12 apostol, tinawag ni Jesus. Siya ay isa sa mga manunulat ng mabuting balita, isang banal. Mula sa pagiging makasalanan, pinilit tinawag ni Jesus para maging tagapagbahagi ng kabutihan at mabuting balita sa iba. Yun ang sinasabi ng mabuting balita ngayon. Si Jesus ay naparito hindi para sa mababait. Yung tunay na mabait, ha? Sapagkat kung ikay tunay na mabait, o di sigurado ikay pa sa langit na, banal na, mabuti na, pero hindi lahat ng sumisimba ay mabait. Huwag kayong maniniwala doon. Sino sa inyo ang hindi nakipagchismisan kahapon? Sino sa inyo ang hindi nagtaray kayo ng umaga? Sino sa inyo ang hindi nagsinungaling kamakalawa? Sino sa inyo ang hindi nagalit ng isang araw? Sino sa inyo ang nagdamot? Sino sa inyo ang hindi gumawa ng mabuti? Pero sa kabila noon, tingnan ninyo, narito tayong lahat. Yun ang awa ng puso ni Jesus. Yun ang Diyos na mayroon tayo. Kaya huwag niyong iisipin, mas magaling ako dahil ako'y nakasimba. Mas magaling ako dahil ako'y nakapunta sa pambansang dambana. Mas magaling ako dahil ako'y nakapagdasal sa National Shrine. Hindi katulad ng kapitbahay ko. Hindi katulad ng biyenan ko. Hindi katulad ng mga kamag-anak ko. Yun yung mga kasinungalingang kabaitan. Yung iniisip mong mas magaling ka kaysa iba. Lalong kasalanan niyon. Pero huwag kayong malungkot. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil ang sinasabi ni Jesus sa mabuting balita at ang ipinararamdam ng pusong iyan, maging sino at ano ka man,
kaya kanyang tanggapin, kaya kanyang yakapin. May pag sinabing yung mababait lamang ang pwedeng sumimba ngayong alas 10 dito. Okay, nasaan kayo? Wala ring magmimisa sa inyo. Lahat tayo may kanya-kanyang kahinaan. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Lahat tayo may kanya-kanyang kasalanan. Ang kailangan lamang nating gawin ay lumapit sa puso ni Jesus. Ang puso ni Jesus ang tumawag kay Mateo sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan. At ang puso ring iyan ni Jesus ang tumatawag sa iyo ngayon. Mensahe ng Jubileo ng Pag-asa ngayong taong ito, sa kabila ng ating pagkakamali, sa kabila ng ating mga pagkakasala, laging may Diyos na handang tumanggap sa atin. Kahit ayaw na ng mundong ito, kahit itinatanggi ka na, kahit walang nagmamahal sa iyo, ang Diyos, handa laging magmahal sa iyo. Huwag mong kalilimutan iyon. Kahit ayaw na sa iyo ng tao, kahit ayaw na sa iyo ng mundo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil tanging ang pag-asa ang magiging susi upang makapasok muli ang pag-ibig ni Jesus sa iyong buhay. Mga minamahal, habang pinararangalan ang pusong iyan, pusong sugatan, pero pusong handang tumanggap sa lahat ng pagkakasala, tayo rin, unti-unti, maging tulad ng puso ni Jesus. Unti-unting magpatawad, unti-unting tumanggap sa mga nagkakasalang kapatid, unti-unting umunawa sa ating mga anak, unti-unting magpasensya sa mga tao sa paligid. Dahil sa pamamaraan lamang na iyon, magiging katulad tayo ng puso ni Jesus. Kailanman, hindi ka magiging katulad ng puso ni Jesus kung ang iniisip ng puso mo ay ikaw lamang. Ang puso ni Jesus, laging iniisip ang kapakanan ng lahat, kahit ng mga taong ayaw sa Kanya. Sa banal na misang ito, mga minamahal, hilingin po ninyo sa pagtanggap natin sa komunyon mamaya, sa puso ni Jesus, ibulong nyo sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bahaginan mo ako ng malaking pagmamahal na nanggagaling sa iyong puso, upang sa kabila ng aking pagiging makasalanan, sa kabila ng aking pagiging sugatan, patuloy akong makatanggap, makayakap sa aking kapwa, tanda ng pagmamahal na nanggagaling sa iyong puso. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Narito kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alok at tinapay, na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awat pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan, upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong puso, ikaw ay aming pinasasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo't kapiling. Nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain, siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilahan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa mulat, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo,
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa Diyos na mapapanaran ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo'y makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, Padre Pio, taga taga Petrosina, Petrosina, Monghing Monghing Banal, Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit na indulhensya pinaria ngayon taon na hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay namang muli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis po na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasahan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikatlo, patuloy ang ating paanyaya para po sa mga nagnanais sumabol. May mga bakante pa pong slots ang ating Holy Pilgrimage ngayong October 3 to 17 sa Roma, Italia. Special po ito, una tayo ay dadalaw at magdadasal sa puntod ng yumaong Papa Francisco. Tayo po ay papasok sa mga jubilee doors ng mga major basilicas at ilang mga simbahan sa Roma. Dadalaw din tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara, kung saan naroon din si Carlo Acutis. Pupuntahan natin ang Pietrelcina at San Giovanni Rotondo at ilan pang mga lugar na kaugnay ng buhay ni Padre Pio. At kung may awa ang Diyos, makakatagpo natin ang bagong Santo Papa Leon ika-14. Para po sa inyo na mga gustong humabol at may gustong detalyeng malaman, makipag-ugnayan kayo sa ating opisina o sa mga numerong nasa screen para po sa pagsagot sa inyong mga katanungan. At ikaapat, bukas, unang Sabado ng buwan, may pagpaparangal tayo sa mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa ika-5 ng umaga. Ang mga sasama ay inaasahang magdadala ng kandila na may pansalo. Susundan po ito ng misa sa ika-6 ng umaga. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang 12:00 ng tanghali. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara naong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa
Sa ating banal na pagdiriwang, maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas kay Padre Pio, may mga available pong rosas sa likod ng simbahan, puti para sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, tumulad lagi sa puso ni Kristo. Salamat sa Diyos.